Okay guys, so introduce ko naman sa inyo yung if-else ng C++. So dito, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng smart water bottle reminder. So yun yung pinaka-problem natin. So ang unang gagawin natin dito is we will tawag dito, declare yung integer natin and then sasabihin natin water remaining natin. So titingnan kasi natin dito if kailangan na natin mag-refill ng water bottle natin. So, ang gagawin natin next is magsi out tayo dito. Then, sasabihin natin, enter remaining water, lagyan natin ml. Yan. Then, colon. And then, after nun, semicolon natin siya. And, after nito, gagamit tayo ng cin for container. Then, lalagay natin yung water remaining natin dito. And, semicolon. After nyan, magkakaroon ka ng if. Sasabihin natin, if ang water remaining natin ay less than equal na siya sa 250. So, dapat ang magiging water remaining natin is 251 pataas. Kasi naka-less than tayo into 250 at naka-equal tayo sa 250. So, dapat pataas yung value natin. Now, ang gagawin natin ngayon is magkakaroon tayo dito ng cout. Kapag pababa na, let's say for example, 250 pababa na yung water natin. So, ang gagawin natin, natin. So, reminder, please refill your water bottle. Yan. Then, after nyan, magkakaroon lang tayo ng end L dito. Then, sa else natin ngayon guys, yan. So, else. So, meron kasi tayong if, meron din tayong else. So, ito yung first choice, ito yung last resort natin. Ibig sabihin, dalawang choice guys. Ang if natin, kapag nakita niya na less than or equal na lang siya sa 250, ang gagawin niya, i-remind niya tayo. Kapag naman nakita niya na yung water natin is hindi siya bumaba or nag-equal sa 250, sasabihin niya, you have enough water for now. So, yun lang naman yung magiging mechanics nito. So, i-run natin siya. So, for example, meron tayong 500 dito. Yan. So, you have enough water for now. Pero, kapag ang nilagay natin is 100 na lang, yung water natin, sasabihin niya, reminder, please refill your water bottle.